How are you? How is everyone today? Sleepy, tired. Friday na tomorrow. Yay. Sino dito yung tuwan-tuwa pag Friday na? Bakit? Malayo pa yun. Nung estudyante ako, tuwan-tuwa ako pag Friday. Pag Sunday na ng paggabi na, iba na yung pakiramdam ko. Iba na. Parang, ano ba yan? Magma-Monday na kinabukasan. Roll call tayo. Start tayo. Yan. Isa pa lang ang parent. Dalawa na. We have 5 parents joining us. And then, ang mga scholars nandito. Complete na ba kayo? Okay. Yan. Sino pa yung mga, attendees natin? Meron bang connect group leaders dito? Taas kamay. Yan. Okay. Yan. Meron ba ditong leaders ng mga ministry? Yung sa mga natin? Department leaders. Taas kamay. Sa kids, sa YP. Okay. Meron ba ditong hindi kayo record pero nandito kayo, taas kamay? Welcome. Yan, welcome. Mag-pray muna tayo. Ha? Sino pwede mag-lead? Ako na lang. Let's pray. I'm inviting everybody to pray with me before we start our session. Father, we welcome your Holy Spirit in this place. We pray, Lord, that you would reveal yourself to us, reveal your heart to us. Pakita mo, Panginoon, yung puso mo, yung isip mo sa amin, yung mga plano mo, Panginoon. And we pray that you would na hipuin mo, Lord, yung puso ng bawat isa. In your name, Jesus, we pray. Amen. Okay. Yeah, we're starting with an icebreaker. Ito. Familiar ba kayo sa mga logos ng mga brands ng company logo? Sige, paunahan kayo If-flash ni Angel, if you know the brand name, the name of the brand of that logo, just answer. Tingnan ko kung sino sa inyo ang magaling sa logo. O yung una, Angel. Nike. Yeah, sige lang. Paunahan lang. Nike, that's Nike. Starbucks. Meron bang hindi nakakaalam ng logo ng Starbucks? Ano ba to? Mermaid ba yan? Yung malaking image, parang may buntod na gano'n, Mermaid. Okay, Starbucks. Next. Twitter. Sino nagtutwitter dito? Si Louie, Twitter. Okay, next. Instagram. Ayan, alam niyo yan, nag-i-Instagram kayo. Okay, next. Ferrari. Alam ni Sam. Ferrari ba yan? Ferrari. Next. Olympics. Tama, Olympics. Next. Spotify. Meron nagsa-Spotify sa inyo? Spotify. Okay, what's next? Pepsi. Uy, alam nyo Ako nga hindi ko alam yun Ganyan pala ang logo ng Pepsi. Next. Louis Vuitton. Meron ba sa inyo dito may bag kayo ng Louis Vuitton? Original, Class A. Louis Vuitton. Paano nyo malalaman yung fake sa original? Eto. Sasabihin ko sa inyo, Paano nalalaman kung ang bag ay original at fake?
kapag umuulan? Kapag yung bag fake, pag umuulan, i-cover niya yung bag niya. Ay, original. Kapag fake, yun yung pinampapayong niya. Tama. Ganun, di ba? Pag original, itatago mo. Okay lang, mabasa ka. Wag lang yung bag mo. Original yan eh. Pero pag fake, yun yung gagawin mong payong. Okay, next. Alam niyo yung mga logos no? Philippine Airlines. Yan. Anong session na tayo? What session are we? 4. Okay, so session 4. Anong commandment na yung iti-take natin today? Okay, commandment 3. Kasi yung session 1 natin, introduction lang yon. And then, nasa commandment 3, medyo mahaba-haba pa tayo. Kasi hanggang ilan yung commandments natin, Louie? 10 lang, 10. Okay, 10 utos. Sa Tagalog, 10 utos na binigay kay Moses para sa bansang Israel. Okay? So again, gusto natin na ma-familiarize tayo dun sa 10 utos na to. Ang another term na ginagamit for the 10 commandments, the word, 10 words, 10 salita. Okay? So, if you read yung 10 words, ibig sabihin, that's referring to the 10 commandments, 10 words. Okay. Alright. Overview tayo ng 10 commandments, para talagang mapunta to sa system natin, maging familiar tayo. Diba? Importante yon na malaman natin to by heart. Kasi we're talking about yung heart ng Panginoon. About these certain issues. Issues of the heart. Yan, yung 10 commandments natin. So, again, let's do the routine. Yung sa first one, basahin ko sa Tagalog, English, and then you recite in Tagalog. You shall have no other gods before me sa Tagalog. Okay, you shall not make a graven image. Huwag kang gagawa ng Yung last week, ito yung topic natin, 'di ba? So, yung huwag kang gagawa ng imahen, huwag kang gagawa ng statwa, ng image, ng Diyos-Diyosan, at huwag mong sasagmahin yan. 'Di ba? Yan yun, yung last week natin. And then, today, ang natin, you shall not take Yahweh's name in vain sa Tagalog. Huwag mong gagamitin sa walang kamuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Okay. So, ibig sabihin, ibibigay natin yung respeto, paggalang, pinakamataas na respeto sa pangalan ng Diyos, kay Yahweh. Diba? Siya yung may pinakamataas na respeto. And then, pang-apat, remember the Sabbath. Tandaan ang iyaga sa aking araw ng pagsisimula. Okay, araw ng pamamahinga. And then, balik tayo, sorry Tignan nyo itong four commandments na to, yung 4 na utos na to. Na-mention ko to last time, if you were listening last time. Ang focus nito, kay God. Diba? So, ang focus nung first 4 commandments, talagang pagbibigay ng pagmamahal, pinakamataas na pagmamahal, pinakamataas na pag-ibig, pinakamataas na nararamdaman natin, paghanga, admiration, yung pinakamataas na kaligayahan natin. Yun yung kay Lord. Yun yung first 4. Diba? And then, pagdating sa 5th commandment, sabi sa 5th commandment, honor your father and mother sa Tagalog. Galang mo inyong ama at ina. Diba? So, ang unang, sa ibang tao, family, no? Parents. And then, number 6, you shall not murder. Huwag kang mapatay. Okay. You shall not commit adultery, number 7. Huwag kang mangamanyan. You shall not steal, 8. Huwag kang mananakaw. You shall not bear false witness.
Huwag kang sasaksiling walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Okay, and then number 10, last commandment, dyan sa 10 commandments, you shall not covet your neighbor's wife, house, etc. Huwag mong pagmanasaan ang hingin ng sabayan ng iyong kapwa. Okay, so pagdating sa New Testament, may nagtanong kay Jesus, if you remember, sabi, Lord, ano ba yung pinakamataas, pinakamahalagang commandment dyan sa commands na yan? Yung sa commands na binigay ng Old Testament. And then you remember yung sinabi ni Jesus, diba? Kasi yung sagot ni Jesus dun sa nagtanong sa kanya, yun yung dahilan. Yun yung point kung bakit ka buhay ngayon. Kung bakit ka nandito. Bakit ka ipinanganak sa mundong ito. O, maraming nabubuhay sa mundong to, hindi nila alam kung bakit sila nabubuhay. Nabubuhay lang sila. You know? Pero ang taong alam niya, yung punto ng buhay niya, pag alam mo yung point ng buhay mo, tayo, pag alam natin yung point ng, hindi, may direction tayo eh. 'Di ba? Meron tayong direction at alam natin yung mga goals natin. And of course, nakikita natin yung purpose ng buhay natin, bakit tayo nandito. Alam mo yung sabi, if you read, sino dito nakabasa na sa inyo nung book ni Rick Warren, yung The Purpose-Driven Life? Oh, 'di ba? Nabasa niyo na. Sabi doon, ano yung pinakamalungkot, pinaka-tragic, pinakamalungkot, pinaka-grabe na mangyayari sa isang tao? Siguro iniisip ng iba, kapag may namatay sa family, o kaya pag namatay mismo yung taong yun. 'Di ba? Pero sabi ni Rick Warren doon, hindi yon ang pinaka-grabe, pinaka-tragic, pinakamalungkot. Ang pinakamalungkot, pinakamasaklap na mangyayari sa isang tao ay yung ang tao ay mabuhay nang hindi niya alam kung bakit siya nabubuhay. Walang purpose ang kanyang buhay. Kasi mabubuhay siya, matatapos yung buhay niya, hindi niya alam, bakit nga ba ako buhay? 'Di ba? Yun ang pinakamalungkot na mangyayari sa isang tao. Pero binanggit ni Jesus, yun yung point ng buhay natin dito sa mundong ito. Ito, the point of life. Yan. Ito yung sinagot niya dun sa lalaki na nagtanong sa kanya. Ano ba yung pinaka-importanting utos ng Diyos? Kasi yung pinaka-importante, yung ibig sabihin, yun yung pinaka-importante sa heart ng Panginoon. Ito yung pinaka-priority ni God. Na ang bawat isang tao, kapag naintindihan niya ito, ang taong ito ay mabubuhay ayon sa purpose niya, alam niya kung kailan siya magiging successful. 'Di ba? Pag tinanong ko kayo, paano mo masasabi sa akin na successful ang buhay mo? 'Di ba? Successful ba ang buhay mo? Are you living a successful life? Malalaman mo lang na successful ang buhay mo kung alam mo yung purpose mo at kung ikaw ay nabubuhay sa yung purpose, sa pagkakalikha sa'yo, kung yun ang nangyayari sa buhay mo. Ibig sabihin yung purpose mo yun natutupad sa buhay mo. Ibig sabihin yung reason kung bakit ka create ni Lord natutupad sa buhay mo. And then you can say, I am successful kasi yung dahilan ni Lord kung bakit ako nilikha nangyayari sa buhay ko. Diba? Pero pag hindi natin alam yung dahilan natin, parang mabubuhay lang tayo na zombie. Buhay yung katawan natin, pero parang wala. Walang patutunguhan talaga, walang direction. So, bawat isa, napaka-importanting maintindihan natin na ito yung purpose natin dito sa buhay na ito. And yun yung sinabi ni Jesus sa Matthew 22:37. Sabi dyan ni Jesus, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. So, pagtatanungin tayo ni Lord, pag maghaharap tayo sa salamin, successful ba ang buhay ko? Kapag tayo ay nabubuhay dito na meron tayong pagmamahal sa Diyos, nakikita natin na mahal natin ang Diyos,
ng buong puso natin, buong tunay talaga natin siyang mahal, buong kaluluwa natin, buong pag-iisip natin. Ibig sabihin, we are successful. Ito ang measurement ng success ng tao. Hindi yung pag-aari ng tao. May bahay ako, successful ako. Hindi yon. Kasi lahat ng possession, lahat ng kung anong meron kayo dito, tayo, lahat yon ay maglalaho. Pag tayo'y namatay, mawawala ang lahat. 'Di ba? Ikaw ay nakatapos ng magandang career, maganda ang trabaho mo, yun ba ang measurement ng success? Hindi rin yun. Ang taas ng pinag-aralan mo, yun ba ang measurement ng success? Hindi rin yun. 'Di ba? Marami kang pera, doon ba nasusukat ang success mo? Hindi rin doon. 'Di ba? Dito, ito yun. Ito yung measurement. Successful ba tong taong to? Buksan mo yung puso ng taong yan. Pag may nakita kang pagmamahal sa Diyos sa puso ng taong yan, ibig sabihin, successful yan. Yung pagkaka-create sa kanya ni Lord, natutupad sa buhay niya. Successful yan. Diba? Ito yung pinakamataas, pinakamahalaga sa lahat. Diba? Na-mention ko dati, sabi ko, it takes God to love God. Diba? Kasi ang hirap ang hirap, Lord, ang hirap magmahal, hindi ka namin nakikita, diba? Paano namin ma-express yung pagmamahal namin sa iyo? Diba? Ang hirap. Ngayon, ang unang-unang ginagawa natin, dapat maging maliwanag sa isip ng bawat isa sa atin kung gaano kakamahal ng Diyos. Pag iniisip mo yung krus, yung ginawa ni Jesus sa krus, dapat angkinin mo yon. Angkinin mo sa buhay mo na ang Diyos, si Kristo, ay namatay talaga para sa iyo. Dapat gawin mong personal yon. Kasi once na tinake natin siya personally, ako yung dahilan kung bakit namatay. Yun yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. Unti-unti, lalago ang pagmamahal natin sa Diyos. Oo, lalago. Kasi makikita natin kung gaano niya tayo kamahal. Once na magkaroon tayo ng realization, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, imposibleng hindi natin siya mahalin. Imposible. Diba? Kahit nga sa manliligaw kahit nauna yung manliligaw mo, ayaw mo. Hindi mo gusto. Pero dahil sa masugid yung manliligaw mo, nakita mo na yung nanliligaw sa'yo, gagawin ang lahat. Makuha lang ang matamis mong oo. Unti-unti yung puso mo lumalambot. Dati ayaw mo sa kanya, ngayon, ay, ang sweet niya. Ang bait niya. Kahit na hindi mo gusto yung itsura niya, nagiging gwapo na siya sa paningin ko. Diba? Ganun din si Lord, kasi may relationship tayo kay Lord. Dapat makita natin kung gaano niya tayo kamahal. Yun yung pinagbubulay-bulayan natin, yung pagmamahal niya. Lalago yung pag-ibig natin sa kanya. Diba? And then, ang sabi niyang gano'n, etong first commandment na to, ito yung apat. Yung apat kanina. Commandment 1, Commandment 2, Commandment 3, Commandment 4. Diba? Doon natin maipapakita sa Panginoon yung pagmamahal natin. Yung doon sa apat na commandments. Expressions yun of our love. Ano yung una? Oo, ako lang ang Diyos mo. Pangalawa, huwag kang sasamba sa mga statwa, sa mga imahin. Huwag mong hahalikan niya, huwag kang magbabaw dyan. Sa akin lang. Diretso. Huwag kang magpipray sa iba. Sa akin lang. Kay God lang. Ano yung pangatlo? Yung pangalan ko, pangalan ni Yahweh. Igalang mo, bigyan mo ng pinakamataas na paggalang ang pangalan ng Panginoon. Pangatlo, pagpapakita ng pagmamahal yun, di ba? Tama. Ginagalang mo yung pangalan ng tao. Ito si God. That's how we show our love to Him also. And then yung pang-apat, Remember the Sabbath. Yan. Ilaan mo to, yung pamamahinga mo. Sa akin lang yan, This is our time together.
Diba? Quality time natin, dalawa yan. Diba? And then, sumagot pa si Jesus kasi hindi natatapos kay God yung sinasabi niya na gagawin natin. Ang sabi niya, merong pangalawang command. Pinaka-importanting commandment. Ano yon? Sabi ni Jesus dyan, yung pangalawa, sabi dyan, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moses. Yung 10 commands, dyan daw nakasalalay. At ang katuruan ng mga propeta. So yung 5 commandment, 6, 7, 8, 9, 10. Yun yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa ibang tao. Diba? So, later on, i-discuss natin yon. Paano ba tayo nag-i-express ng pagmamahal sa ibang tao? Diba? Very clearly, pinakita ng Diyos, ito yung mga gagawin nyo para maipakita ninyo yung pagmamahal nyo sa iba. No? Hindi kasi tayo pwedeng mag-invent, gumawa ng sarili nating definition or opinion kung paano tayo magpapakita ng pagmamahal. Sigad lang, according to Him, ano ang measurement ng love natin para sa iba. Diba? So, 1, 2, 3, 4, kay God, pagmamahal sa Panginoon. 5, 6, 7, 8, 9, 10, pagmamahal, respeto sa ibang tao. So, you see that. Now, ito yung medyo offensive. Offensive to. Ibig sabihin, yung ibang tao, hindi nila maintindihan to Yung requirement ni God. Medyo offensive to sa kanila. Pag naririnig nila, bakit ganun? Parang ayoko niyan. Hindi ako ready sa ganyang klaseng pagmamahal. Hindi ako ready. No? Yung sinabi ni Jesus din sa Matthew 10:37. Anong sinabi ni Jesus doon? Sabi niya dyan, basahin natin. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ulitin ko. Kapag daw ang pagmamahal mo sa iyong magulang ay higit sa pagmamahal mo kay God, sabi ni God, hindi daw tayo karapat-dapat sa Kanya. And then sabi pa dito, ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi rin karapat-dapat sa akin. Kung ang pagmamahal daw ng isang ina sa kanyang anak ay higit pa sa pagmamahal ng inang ito, sa pagmamahal niya sa Diyos, hindi raw karapat-dapat. So nakita ninyo yung order. Yung pinakamataas na pagmamahal na kaya mong ibigay, hindi yan dapat sa tao o sa bagay. It only belongs to the Lord. Yung pinakamataas na affection ng puso mo, na nararamdaman mo, hindi yan dapat sa tao. It belongs to God. Yung pinakamataas na joy, yung kasiyahan. Di ba ganun? Minsan, sobrang saya mo kasi itong taong to, mahal na mahal mo. Hindi daw dapat sa tao yan. Kay God yan. Diba? So, yung first, dapat first. Yung second. Kaya nga first si God yun. Ang second, yung mga tao sa paligid natin. Pangalawa lang yon. Pero ang first, si God talaga. Diba? Kasi ano yung na-mention ko nung last time. Kapag nauna yung pagmamahal natin sa ibang tao, o kaya pagmamahal natin sa sarili natin, o kaya pagmamahal natin sa trabaho, pagmamahal sa kung ano, pag yun ang inuna natin, ibig sabihin, yun Diyos natin. O kapag mahal mo ang anak mo ng higit sa pagmamahal mo sa Diyos, ang Diyos mo ay ang anak mo. And we will break the first commandment. Ako lang ang Diyos. Diba? So, kung sino yung pinakamahal mo sa puso mo, pinaka-importante sa puso mo, yun ang iyong Diyos. Diba? So, again, now, itong commandment number 3, sabi dito, ito NIV version to, sabi, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Ano sa Tagalog? Pakibasa natin sa Tagalog. 1, 2, 3. Kung
Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh ng iyong Diyos. Iyak na paparusahan mo ang sinong mga gamit o walang kabuluhan. Okay. Walang kabuluhan. Huwag daw nating gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Diba? So, nakita natin yung name, yung importansya ng pangalan ng Diyos. At, dapat kasi, yung name ni God, yun yung pinakamahalaga sa atin. Yun lang yun. Kapag ang pangalan ng Diyos ang pinakamahalaga sa atin, we are living according to this command. Ano? Just recently, si Taylor Swift, nagkaroon ng concert. Si Andrea Brillantes, nakita ko, umiiyak-iyak. So, may mga ganun, na pag sinasabi yung pangalan ng isang artista, Taylor Swift, grabe, may mga nag-iiyakan. Dati, mga panahon namin, bata pa ako, Beatles, yung mga kababaihan. Naalala ko yung mga kababaihan, talagang nagtitilian, nag-iiyakan. Sabihin pa lang, Beatles! Ngayon, BTS! Aba, ang mga tao talaga, wah! Pero sabihin mo, Diyos, aba, walang nararamdaman sa puso. Bakit ganon? Diba? So, ibig sabihin, hindi yung pangalan ni Lord ang pinakamahalaga sa buhay ng taong yan. Kapag ang lalaki, alam mo yun, yung nagliligawan, sabihin lang yung pangalan ng babae, parang ang tamis-tamis, uy, yung pangalan niya. Di ba, pangalan pa lang, kinikilig na. Di ba? Na-experience nyo yun, mga kabataan. O ako dati, na-experience ko yun. Diba? So, may nararamdaman. Kapag ba sinabi natin, pag nagpe-pray ba tayo, Lord, may nararamdaman ba yung puso natin? Diba? So, kung wala, dapat doon tayo mag-grow. Kasi nga, ang sabi ko kanina, ang point ng life natin ay talagang yung pinaka-highest love natin, maibigay natin sa Panginoon. So, kung hindi pa, dapat mag-grow pa tayo. So, God is calling us to grow more. So, ang call ng third commandment natin, sabi dyan, turn away from taking the name of the Lord in vain. Tayo ay umiwas sa paggamit ng pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Tayo ay mag-repent, magsisi. Kung hindi natin pinahalagahan ang pangalan ng Diyos, kailangan natin pagsisihan yon. We need to repent. Kasi in the eyes of God, hindi natin siya binigyan ng importansya. So, kailangan tayo mag-repent, magsisi tayo doon. Diba? Receive forgiveness. Kailangan tanggapin natin yung kapatawaran ng Panginoon. Kasi ang merciful niya. Nagpapatawad siya. Pag tayo humihingi ng tawad, laging ready magpatawad ng Panginoon. And then, by the power of God's Spirit, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Panginoon na nakasakasama natin, be done with it. Ibig sabihin, huwag tayong bumalik sa ganong klaseng buhay. Na pag binabanggit natin yung pangalan ni Lord, pag tayo ay nagdadasal, parang baliwala. Parang walang dating sa atin. Walang respeto tayong nararamdaman sa pangalan niya. May iba nga, nagpe-pray, sinasabi yung pangalan ni Lord, pero kung ano-anong ginagawa nagchichismik, nagkukwentuhan sa tabi, tapos nagse-cellphone, pero yung name ni Lord, binabanggit na. Walang reverence, walang nararamdamang paggalang. Diba? So, we will dig deeper dito sa topic na to. Kasi baka isipin nyo, yung na-mention ko to last time na may mga Christians na nagsasabi, oh my God, diba?
O kaya, ginagawa expression yun, Jesus Christ. Parang expression lang, pero walang pagpapahalaga na, di ba tayo natakot, binanggit natin yung pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan. Ganun yun eh. Uy, walang kabuluhan yan. Bakit mo binabanggit? Pero yun, yung ganun pag-iisip, kindergarten lang yun. Kumbaga, we are just scratching the surface. Yun ay ibabaw pa lang. Dahil may mas malalim na napakahulugan itong topic na ito. Malalim ang kahulugan nito. So, yun yung ididig natin. Ano bang ibig sabihin ng paggamit sa pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan? Para hindi natin siya magawa at hindi tayo magkasala sa Panginoon. Diba? Instead, we please Him when we actually utter His name with our lips na matuwa ang Panginoon. So, dapat maintindihan natin kung ano talaga ang nasa pangalan. Bakit importante ang pangalan? What's in a name? Diba? Ang pangalan ng tao importante. Meron ngang batas sa anti-bullying law. Kapag yung estudyante, binigyan mo ng ibang pangalan, di ba? Oo, pwede kang magkaroon ng violation kasi hindi mo nirespeto yung pangalan ng tao. Di ba may ganon, anti-bullying na policy sa mga eskwelahan? Na kung ano-anong pangalan ng binanggit mo dun sa taong yun. Halimbawa, yung taong yun, maraming ginagamit na mga names na pangtukso sa pangalan ng tao. 'Di ba? O yun. Kaya kasi importante yung pangalan. Kapag wala ang pangalan ng tao, wala kang pangalan, parang hindi ka nag-i-exist sa mundong to. Wala kang pangalan 'Di ba? The name is very important. I wanna show you. Unang-una, bakit importante? 'Di ba? Kasi yung name, yung pangalan, it expresses the essential nature and character of its bearer. Ibig sabihin, yung pangalan, pinapakita nito, ine-express nito, yung nature, kung sino yung taong yan, at yung karakter ng taong yan. Kaya yung mga magulang, kapag kayo'y magbibigay ng pangalan ng inyong anak, pag-isipan yung mabuti. Kasi, kung ano yung binigay nyo dyang pangalan, usually, nagiging ganyan yung tao. Yung kapatid ko, meron akong kapatid, si Jester. Ako ang nagpangalan doon. Yung pangatlong kapatid, at sumunod, yung bunso namin, si Jester. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Jester? Clown. Yung nagpa-perform sa king para tumawa yung king. Kasi iniisip ko noon, bunso siya, mapapaligaya niya yung mga magulang ko. Kasi bunso Alam niyo ba kung anong klaseng karakter ni Jester? Makulit at laging parang hindi seryoso. Parang clown nga talaga siya. Hanggang ngayon, matanda na siya, ganun pa rin siya. Kasi yung pangalan ng tao, usually, yung character ng tao yan Kung sino siya talaga, yun. Diba? So, kapag ang pangalan mo, Adan, nakakita siya ng ibon, sabi niya, ay lumilipad, yan ay ibon. Kung ano yung ginagawa, yung character niya, yung nature niya, yun yung naging pangalan nun. Ito, matapang to, Leon. Okay? So, sabi dyan sa, anong verse yun? Sa Genesis 2:19, sabi, kaya, mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao, kay Adan, upang ipaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan. So, si Adan ang nagpangalan ng mga hayop. At kung ano yung nakita niyang character ng hayop na yon, yun yung pangalan na ibinigay niya. Dahil ikaw ay lumalangoy sa dagat, ikaw ay isda. Dahil ikaw ay malaking isda, ikaw ay balyena. Diba?
So, si Adan. Now, another example, nung sino to? Si Abraham. Ang dating pangalan ni Abraham, hindi Abraham, Abram. Tapos pinalitan ni God yung pangalan niya, nilagyan ng H sa gitna, naging Abraham. Abraham. Kasi, in Hebrew, alam niyo ba ang ibig sabihin ng Abraham? In Hebrew, yung may H. It means father of multitudes or nations. Ama ng mga bansa. So, yun yung character niya. Naging father siya of many nations, diba? So, importante yung pangalan. Yan. Sabi sa Genesis 17:5, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Diba? So, pinalitan niya yung pangalan ni Abraham. And then, another person na pinalitan niya yung pangalan. Sino to? Yan, si Jacob. Ano yung dating pangalan niya? Jacob. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng Jacob? Ang ibig sabihin ng Jacob, from Jacob, which means supplanter. Supplanter. Alam niyo ibig sabihin ng supplanter? Yung nangaagaw ng hindi kanya. Scheming. May strategy siya para manloko ng tao. Yun yung karakter ni Jacob dati. Di ba inagaw niya yung birthright ng kapatid niya, si Esau? Di ba? Hindi naman siya dapat pero kinuha niya. Dating ganun si Jacob, nangaagaw. Pero pinalitan ni Lord yung name niya. So from Jacob, ginawang Israel. Di ba? Na ang ibig sabihin ay God perseveres. Kasi nakipaglaban, nakipagbuno si Jacob dun sa anghel ng Panginoon. Tapos hindi niya tinigilan, hindi siya nagsumuko, nag-persevere siya. Nag-endure siya hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya, hindi niya tinigilan. Sabi niya gano'n, i-bless mo ako. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako i-bless. Hanggang yung hip niya dito, nagkaroon ng diba? Napilaya na siya dito. Kaya si Jacob, pag naglalakad yan, iika-ika si Israel. Diba? Kasi hindi siya tumigil. No? Kaya ang tawag sa kanya, Israel na. God perseveres. Hindi siya tumigil. No? Hindi siya nag-give up, nag-persevere siya. Diba? So, ayan, marami pa, no? Yung name ko din. Alam niyo ba yung name ko? Original name ko. Raquel. Pag tinatanong ako, bakit Rachel? Ang lagi kong sinasabi, kasi hindi mabanggit ng Koreans yung Raquel kaya Rachel. Pero hindi yun yung totoong dahilan. Ano lang yun, may katotohanan pero hindi talaga yun. Nilagyan ko ng CH sa gitna yung pangalan. Ako nagpalit. Tinanggal ko yung Q. Alam niyo kung bakit? Ano yung CH doon? Christ. Ibig sabihin, sa akin, ang 2010 yun, nung pinalitan ko yung pangalan ko. Rachel. Ibig sabihin, Raquel is dead. Patay na ako. And Christ, Jesus Christ, lives in me now. So, yun yung gusto kong i-declare sa sarili ko. Napatay na ako. And Jesus Christ lives in me now. So, yun yung gusto ko. So, yun yung gusto ko. Now, yung pangalan ng Panginoon. Ito na, importante. The weight, yung bigat ng pangalan ng Diyos. Yung bigat ng pangalan ng Diyos. The weight of God's name. Yung pangalan ng Panginoon, alam nyo, sinisignify nito. Pinapakita nito kung sino siya. God's name signifies His absolute being. Pag naririnig natin ang pangalan ng Diyos, ang ibig sabihin nito,
Sinisignify nito, pinapakita ng pangalan niya yung nature ng Panginoon, kung sino siya. Kaya ganun kabigat ang pangalan ng Diyos. Na kapag na-realize natin, sino ba si God? Talagang maa-amaze tayo kasi He is Creator. He is everything. He holds everything in His hands. Nandoon yung amazement na nararamdaman ng tao, no, kapag binabanggit ang pangalan ng Diyos. Now, may proper name si God. Meron siyang pangalan talaga. Katulad ng logo, merong mga brand name, may name yan. Si God, meron siyang talagang pangalan. Di ba sinasabi natin God? Di ba? At yung pangalan niya, ipinakilala niya kay Moses. Nung tinawag niya si Moses, ipinakilala niya yung sarili niya. Sinabi niya yung proper name, yung talagang pangalan niya kay Moses. Nireveal niya kay Moses yung kanyang pangalan. Okay? So, makikita natin yon sa Exodus 3:14. Kinausap ni God si Moses. So, nagkaroon ng encounter si God kay Moses. Tinawag niya si Moses, di ba? Para i-set free yung mga Israelites. Now, nagpakilala siya, sabi ni Moses, "Sino ka, Lord? Anong pangalan mo? Anong sasabihin ko sa mga taga-Israel, sa mga Israelites? Sino ka?" Diba? And then God said, sinabi ng Diyos, "Ako nga. I am who I am." Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay Ako nga. Sa Tagalog, ang pangalan ni God ay Ako nga. Sa English, I am who I am. Ako ay ako nga. Ito yung capital L. Pag sa Bible ninyo, pag nakita nyo yung capital L, capital O, capital R, capital D, ito yon. Lord, capital L, capital O. Makikita nyo sa Bible nyo yun. May capital L, capital O, capital R, capital D in English. Ako nga. At sa Hebrew, ang ibig sabihin ng ako nga, ang ibig sabihin ng I am who I am, ay Yahweh. Yan ang pangalan ni God, ng Diyos na sinasamba natin. Yahweh. Ako, pag naririnig ko yung pangalan, talagang naiiyak ako. Kasi ang bigat nun, Yahweh. I am who I am. Yahweh. Ang ibig sabihin nito, sino ba to? Sino ba tong Diyos na to? Sino ba tong Yahweh na to? Siya yung walang simula. No beginning. Walang lumikha sa Kanya. Siya ang lumikha ng lahat. Nandyan na siya. Wala siyang simula. No beginning. No becoming. Ibig sabihin, kung sino siya ngayon, siya na yan. Hindi na magbabago ang Diyos. Siya ay the same yesterday, today, and forever. No becoming. Siya na yan. Yan ang kanyang nature. Siya ang Diyos. Yahweh. Walang beginning, no becoming, no dependence on anything. Ibig sabihin, hindi siya nakadepende sa kahit ano. Ang lahat ay nakadepende sa Kanya. Wala siyang dependence kahit sa ano. Nag-i-exist siya. Kakaiba. Imagine niyo, hindi pa nililikha ang mundo. Nandun na siya. Siya yung nag-imbento ng time. Siya ang lumikha ng langit, ng lupa, ng tao, ng lahat. Diba? Wala siyang katapusan. So kapag sinasabi natin yung Yahweh, ang bigat nun. Kasi ibig sabihin, yun yung life. Doon nakasalalay ang buhay natin. Doon sa pangalan na yun. Ang hininga natin, doon nakasalalay. Kaya tayo humihinga ngayon dahil kay Yahweh. Diba? Kasi siya yung nagbibigay ng hininga sa atin sa araw-araw.
Sa pagtulog natin, siya yung nagsusustain sa atin. Kahit tulog tayo, binabantayan tayo ni Yahweh. Diba? Yahweh. So, yung pangalan ni Yahweh, nire-reveal nito yung absolute being niya, diba? Kung sino siya. And then, not only that, yung pangalan na Yahweh, God's name expresses His reality. Reality. Kung ano siya, kung ano yung totoo sa Kanya, kung ano yung mundo niya, kung ano yung real kay Yahweh. Kung sino siya, kung yung reality niya, diba? Yung truth about Him, yung katotohanan tungkol sa Kanya, ini-express yun ng pangalang Yahweh. Sa Exodus 25, sabi dyan, binanggit to. Huwag mo silang yuyukuran. Ito, second commandment to, diba? Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Sabi, kapag may mga imahen, mga Diyos-Diyosan, mga Santo Niño, mga Mother Mary, mga kung ano-ano mga Diyos, ang sabi ng second commandment, huwag kang yuyuko, huwag kang sasamba sa mga yan. Bakit? Sapagkat akong si Yahweh, ang ating Diyos, ay iyong Diyos na ay mapanibughuing Diyos. Ano yung mapanibughuing? Jealous. May nararamdaman pala si Yahweh. Kapag tayo ay sumasamba sa mga images, nagseselo siya. May nararamdaman siya. Ibig sabihin, ano ang reality? Ano yung reality tungkol kay Yahweh? Isa siyang jealous God. Yun siya. At pag tayo, meron tayong minahal ng higit pa sa pagmamahal natin sa Kanya, nararamdaman niya yun. That is what's real sa Kanya. Diba? So, yun yung pangalan niya. Yun yung reality niya. Yun yung pangalan niya. Ang pangalan niya ay Jealous God. Mapanabughong Diyos. Yung iba hindi maintindihan bakit jealous si God. Alam niyo ba kung bakit? Sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Kasi kapag tayo ay nagkaroon ng ibang Diyos, tayo ay masisira, madidestroy, mahihiwalay sa Kanya. Kasi siya lang ang source ng buhay. Kapag meron tayong inibig na masigit sa Kanya, masisira tayo. Ayaw niya yun. Gusto niya tayong kasama. Diba? Yun yung heart niya. Gusto kayong mabuhay kasama ko. Kaya ako lang ang sambahin ninyo. Kasi pag ibang sinamba ninyo, hindi kayo mabubuhay ayon sa purpose ninyo. Ang purpose ng tao ay mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Kapag ang ballpen, ang isang ballpen ay nilikha para sumulat. Yan ang purpose ng ballpen, para sumulat. Kapag ang ballpen ay ginamit na martilyo, masisira ang ballpen. Ang tao ay nilikha para mahalin ang Diyos. Yun yung dahilan. Yun yung purpose natin sa mundong to. Kapag hindi natin minahal ang Diyos, tayo ay masisira. Ayaw ng Diyos na tayo ay mahawalay sa Kanya at masira. Kaya ang sabi niya, mahalin niyo ako ng higit sa lahat. Ganun yun. Jealous siya sa pagmamahal natin kasi ganun na lang ang Kanyang pag-ibig sa atin. Diba? Ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya. So, Yahweh is a jealous God. That's His name. He is a jealous God. Yun yung reality niya. And then sabi dito, Isaiah 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. For this is what the high and exalted one says, who lives forever, whose name is Holy. Anong pangalan ni Lord? Holy. Yun yung pangalan niya. Banal siya. So, when we come into the presence of God,
Dapat nasa mind natin yun na itong God ko, si Yahweh, ay banal. Diba? Holy siya. Who deserves to be worshipped. Na ibigay ko yung pinakamataas kong pagsamba. Banal ang Diyos. At ganun din ang gusto niyang mangyari sa atin, na tayo ay maging banal katulad niya. Diba? Ibig sabihin, tayo ay para sa Kanya Para kay God tayo. Sineparate niya tayo. Hiniwalay niya tayo sa mundo. Para sa Kanya. Yun yung purpose natin. Tayo ay para sa Diyos. At kung pilitin natin na iba yung purpose, hindi tayo mabubuhay according to our purpose. Hindi tayo magiging successful. Diba? Sabi pa dyan, Isaiah 9:6, for to us a child is born, to us a son is given. Ayan, ang gaganda ng pangalan ng Panginoon, ni Yahweh. Wonderful Counselor. Pag lumapit tayo, pag nagpipray tayo, ika-counsel tayo ng Panginoon. That's His name. Siya ang magbibigay sa atin ng best advice. Mighty God. Mataas sa lahat, everlasting Father, Prince of Peace. So sa presence ni God, nandun yung kapayapaan. Kasi siya yung Prince of Peace. Diba? So yan ang pangalan ng Diyos at yan siya. Diba? Yan yung reality niya. So ang tanong, ito yung number 3 natin, diba? Sabi, you shall not take Yahweh's name in vain. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng iyong Diyos. Ang tanong natin, paano ba natin ginagamit sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos? Yung words na in vain, sa Tagalog, ano yon? Walang kabuluhan, di ba? Walang kabuluhan, in vain. Ibig sabihin ng walang kabuluhan, pointless, walang sense, empty, walang laman. Na kapag binanggit daw natin yung pangalan ni Yahweh, walang laman, empty. Bakit ganon? Diba? Walang kabuluhan. Kahit na sinasabi natin yung pangalan niya. So, how does a person take the name of God in vain? That's the question. Paano ang isang tao ay ginagamit niya sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos? Sinagot ni Jesus yan. Ito yung sagot. Sabi ni Jesus, these people, ginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila. Nag-worship sila sa akin, nananalangin sila sa akin, pero sa mga labi lang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Puso pala ang pinag-uusapan dito. So, ang tanong, kapag ba tayo ay nananalangin sa Diyos, nasaan ang puso natin? Meron ba kayong nararamdaman na pagmamahal sa pangalan ng Diyos? O dull, walang maramdaman, nagpe-pray lang ng nagpe-pray. Pero walang feelings, walang emotions, dull. Diba? Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Parang routine lang yung mga ginagawa ninyo. Ginagawa nyo lang yan dahil sumusunod kayo sa tao, pero hindi yan ang gusto ko. Yun. So, sabi dito, these people honor me with their lips. They pray to me, they worship me, they talk to me, but their hearts are far from me. Malayo ang puso nila sa akin. So, the heart is emptied of affections for God, for His name. Kapag ang puso ng tao ay empty sa nararamdaman para kay Lord, we are using God's name in vain. Walang kapuluhan. Kasi malayo yung puso mo kay Lord Diba? Lahat tayo, dumaan tayo sa ganyan. Na routine na lang yung pananalangin, routine na lang yung pag-worship, pero yung heart natin wala doon. Bakit ganun? Wala akong nararamdaman.
Hindi ko nararamdaman yung affection, yung love ni God. Dumaan tayo. Kaya nga sabi ko kanina, yung call ng commandment na to, mag-repent. Kasi hindi yan ang requirement ng Panginoon. Hindi yan ang pagpapakita ng pagmamahal. Parang sa dalawang mag-asawa, nagsasama na lang nang wala ng pagmamahal. Wala nang nararamdaman. Ganun, di ba? Dumadating yun. Tayo ba, papayag ba tayo na may relasyon tayo kay God, pero empty yung heart natin? Wala tayong nararamdaman para sa Kanya? Papayag ba tayo nun? Kasi si God hindi siya papayag. Kaya pinaglalaban ni Lord na, kayo, mahalin niyo ako kasi mahal ko kayo. Pinaglalaban niya yan. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Sabi kapag ang heart daw empty sa affection, walang maramdaman ng puso, dull heart, dull spirit, nagpe-pray lang, nag-worship. Wala daw kabuluhan yun. Diba? Sabi pa dyan, they worship me in vain, their teachings are merely human rules. Ang ibig sabihin nito, yung mga words, yung mga lumalabas sa bibig daw natin, yung mga itinuturo natin tungkol sa Diyos. May iba dito, nagko-connect group tayo, nag-share tayo ng word ni God, diba? Yung mga ginagawa natin yan, have been emptied of God's truth. Empty yan ng reality kay God. Kasi kahit na binabanggit natin, si God ganito, si God ganyan, amazing si God, pero yung reality noon, hindi natin makita sa mind natin. Sinasabi lang natin. Pero hindi talaga natin makita na pag sinabi ni God, siya ang creator. Wow! Mabigat yun. Dapat yung truth na yon, yung reality yun, mag-sink in sa mind natin. Para pagpasok natin sa presence ni God, pag nakikipag-communicate tayo sa Kanya, nandun yung reverence, matinding paggalang, na ayaw mong makipag-usap sa katabi mo, kasi kausap mo si God. Umiiwas kang magkasala, kasi holy ang Diyos mo. Hindi lang lip service. Kailangan mag-translate yun. Hindi yung lang sa salita natin. Yung reality kung sino si God. Kailangan mag-translate talaga sa atin. Sa emotions, sa mind, sa conduct, sa behavior natin. Yun eh. Yung tatlong yun eh. Sa mind natin. Pag nagpe-pray tayo, anong nasa mind natin? Nakikita ba natin yung holy God dyan sa mind natin? O parang wala? Parang wala tayong kausap, nakikipag-usap tayo sa hangin. Sinasabi natin, Lord. Ang bigat kaya yung word na Lord. Ibig sabihin ng word na Lord, wala ka ng karapatan sa buhay mo. Ibig sabihin, sinurrender mo na yung buhay mo kay Lord. Hindi ka na magde-decide sa buhay mo. Ibig sabihin, si God ay binibigyan mo ng karapatan para makialam sa buhay mo. When you say, Lord, nandun ba yung pag-iisip natin na talagang Lord siya? Nandun ba yung nararamdaman natin na Lord talaga siya? Magkasama yun. Diba? Yung puso at yung salita na may bigat, katotohanan tungkol sino si God, diba? Word statements about God have been emptied of God's truth and replaced with human opinions. Kapag daw yung heart natin empty, sabi dyan, walang laman yung heart natin, wala tayong maramdaman na pagmamahal sa Diyos. At saka yung mga sinasabi natin empty. Hindi natin pinaniniwalaan yung sinasabi nating truth about who God is. Sinasabi lang natin siya. Pero hindi talaga tayo naniniwala dun sa katotohanan na yon. Yung atin daw pag-iisip, yung thoughts natin, yung words daw natin, yung emotions natin, kahit na umiyak pa tayo habang nagwo-worship, in vain yun. Kasi yung truth about God,
hindi natin ma-embrace. Diba? All acts are empty, pati yung mga ginagawa natin, empty yan. In vain, walang kabuluhan ang lahat. So, napaka-importante nun. Ang remedy, ito yung remedy sa call na ito. Punuin daw natin. Let's fill our words, yung mga salita natin, nung bigat, weight of God's truth, yung katotohanan. Talagang dapat maintindihan natin yung truth, yung maintindihan talaga natin yun sa isip natin. Yung truth kung sino si God talaga. Na may bigat yung salita natin. May bigat. Hindi lang sinasabi. Talagang pinaniniwalaan natin. May bigat yung salita natin. And fill your hearts. Punuin daw natin yung puso natin ng affections, ng pagmamahal, ng pakiramdam para sa kanyang pangalan. Na pag binabanggit natin yung pangalan niya, may nararamdaman tayo. Nararamdaman natin kung sino siya. Siya ang Diyos na lumikha ng lahat. Kaya tayo ay naa-amaze. Wow! Kakaiba. Diba? So, ganun siya. Ito yung remedy. Yung salita natin, dapat magkaroon ng bigat yan. Katotohanan tungkol kay God. And yung puso natin, magkaroon ng affections, ng feelings, ng emotions para sa pangalan niya. Diba? I will close here. Meditate natin tong Proverbs 18:10. Sabi dito, the name of the Lord is a strong tower. Do you even realize what that means? Na pag binasa nyo to, sabi, ang pangalan ng Panginoon ay katulad ng toreng matibay. Ang question ko, anong nararamdaman nyo dito? Anong nasa isip nyo dyan sa mga talatang yan? The name of the Lord is a strong tower. Pag binasa natin, pag pinagbulay-bulayan natin, hindi lang salita yan. Ito yung truth kung sino si God. Strong tower. Strong, that's who God is. He is a strong tower. Kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. May nararamdaman ba kayo dyan? Kanlungan ng matuwid sa oras ng panganib. May panganib ba kayo sa buhay nyo? May worries ba kayo? Kapag pumunta kayo sa presensya ng Panginoon, when you're praying to Him, sabi niya, I am a strong tower. Pwede kayong sumandal sa akin. I will help you. I love you. Yan eh. Simpleng talata, pero ang bigat niyan. Pinapakita niya yung pangalan niya, yung greatness ng name ni Lord. Na pag tumawag tayo sa Panginoon, ano man ang panganib sa buhay natin, pwede tayong dumipende sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Totoo ba to sa buhay natin? Do we really believe this? Kasi kung binasa lang natin to, binasa natin, at hindi na natin nakita yung reality tungkol dito, baliwala daw. Walang change na mangyayari sa buhay natin. Pero kung ito, panghawakan natin to, maniwala tayo dito by God's help, by the Spirit of God, babaguhin niya yung relationship natin sa Panginoon. Every time na may panganib, hindi ka nalalapit sa asawa mo, hindi ka lalapit sa kaibigan mo, hindi ka lalapit sa kung sino-sino, lumapit ka sa Diyos. Strong tower ang Panginoon. Mababago ang buhay, yung relationship natin. Diba? So, He is a strong tower. Sabi dyan. And, of course, upang ang lahat ng nasa langit at ang lupa, nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya, kanino? At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Ang pinakamataas na pangalan na binigay ng Diyos
The name above all names, Jesus. Kapag yung Jesus, binabanggit natin, Jesus, Yeshua, dapat may nararamdaman tayo. Yan yung tagapagligtas natin. Yan yung namatay sa krus para tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan. Yan yung mahal na mahal tayo. Sinakripisyo niya yung buhay niya para sa atin. Dapat may maramdaman tayo. Kasi hindi yan simpleng pangalan. Yan yung pinaka-importanting pangalan na binigay sa tao. Jesus, Savior, Yeshua. Diba? So when we say Jesus, we need to feel something. Yun. Kapag wala, we will take His name in vain. Walang sense yung pangalan niya sa buhay natin. Pero pag meron at nakita natin yung reality tungkol sa Kanya, we are honoring His name. Diba? So let's pray. Jesus, the name above all names, Lord. Thank you for the cross. Salamat, Panginoon. Paunawa mo sa amin, Lord, yung pagmamahal mo. That when we utter your name, Lord, pag binabanggit namin ang pangalan mo, maramdaman namin, Lord, yung pagmamahal mo sa amin. Every time we say your name, Jesus, we would actually feel how much you love us, God. And every time we call on your name, sabi mo, Lord, your name is great and worthy to be praised. Every time we do that, Lord, we will really worship you with reverence in our hearts, Lord. Pinakamataas na paggalang, pinakamataas na pagsamba, maibigay namin sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, salamat po. Fill us, Lord. Fill us with your love. Fill us with your truth. Yung katotohanan kung sino ka sa buhay namin, Lord. Panginoon, that we may be able to worship you, Lord, for who you are, for who you really are. So God, bless all of us. And thank you, Lord, for your goodness. In your name, Jesus, we pray. Amen. Amen. God bless everyone. Good night.